Sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo nun ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero This Blue Ribbon investigation clip has been going around for some time, since the last hearing on September 25. Ito yung eksena kung saan tinatanong ni Senator Erwin Tulfo ang frequency o ilang beses daw nag-deliver si Orly Gutesa, ang surprise witness ni Rodante Marcoleta, ng mali-maleta ng pera na tinawag pa niyang basura sa mga bahay ni Nazaldi Co at Martin Romualdez. Dito tinanong ni Erwin Tulfo si Gutesa kung ilang beses silang nag-deliver sa bahay ni Romualdez. So habang tila nag-iisip si Orly Gutesa ng sagot, yung matandang lalaki na nakaupo sa likod ni Tulfo ay makikita ang gesture ng kanyang kanang kamay na tila nagsasabing 3. Right after that, ang sagot ni Orly nga ay Ilan? ako, during that time, 3 beses sa akin, pero hindi lang yon. In slow motion, makikita mong habang pinapakita ang 3 daliri, tila sumisenyas pa ang matandang lalaki sa kanyang kamay kay Orly Gutesa. That old man wearing a face mask, kung lagi kayong nakasubaybay sa Blue Ribbon hearings, ay pamilyar dahil siya lang naman ang Direktor General ng Blue Ribbon Oversight Office Management. He is Attorney Rodolfo Noel Kimbo. Ang tanong ng marami, coincidence lang ba ito? May mga halos kaparehong ganitong video sa Amerika, yung mga parang ventriloquist kumbaga. Page 55 from the committee's interview with FBI employee Roya Demlo, who you just spoke about, which took place on July 17, 2023. In that line, she says, But this one is totally on point sa sasabihin ni Orly Gutesa. Coincidence ba ito o alam na ni Mr. Kimbo ang sagot sa tanong ni Senator Tulfo? Pero hindi lang po yan, bilang Director General ng Blue Ribbon, pamilyar siya sa order ng mga senador na magtatanong. Kaya ba siya umupo sa likod ni Tulfo before ang kanyang turn na magtanong kay Orly Gutesa? Kasi sa totoo lang, we've been monitoring this guy ever since the Blue Ribbon hearing started on September 1st. Napansin namin ang demeanor at pagiging player niya nung si Rodante Marcoleta pa ang chairman ng committee. Cooperative at mukhang part siya talaga ng team. Parang mas close siya kay Marcoleta. Pero nung nagbago ang composition ng committee at pumalit si Senator Ping Lacson as chairman, tila nagbago rin ang kanyang demeanor. This time, parang medyo hindi niya bet ang bagong committee chair. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. But then there's this video which would somehow give us a clue kung nasa ang team nga si Mr. Rodolfo Kimbo, yung reaction niya sa statement na ito ni Senator Erwin Tulfo. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ngayon, dapat bang mas lalong mag-ingat si Senator Lacson sa mga fixtures na ito sa Senado? Ito yung parang deep state. Nandyan na sila at hindi sila basta-basta tatanggalin. These are the permanent civil service protected employees of the Senate. They handle administrative, research, and technical functions. Ngayon, may alam ba si Mr. Kimbo sa surprise witness ni Marcoleta na si Orly Gutesa